Hello guys! How are you mga friends? Ito na naman ating video guys. Ito ay papunta naman kami ng Vietnam. Yan, nakaimpake ng lola't lolo nyo guys. Madaling araw yung aming alis kaya magang maaga pa ay pupunta na kami sa airport. At ito na nga, kaayos na kami. At papunta na kami mag-check-in na. Guys. Merong free breakfast kaya tungto ako guys kasi alam mo na, para makatipid. Para hindi na kami bibili ng breakfast pagdating namin sa Hanoi. Ayan guys, so I'm so lucky at nakaupo ako dito by the window kasi gusto ko talagang pwesto na yan pagka nagda-travel kasi gusto kong makita yung nasa baba. At dyan naman ay dahil maagang dating namin, so nakita ko mga clouds guys, ang ganda. Medyo cloudy kaya hindi masyadong makita ang baba sa mga dinadaanan namin sa baba. Ayan, nasa na kami, malapit na kami sa Hanoi Noi Bai Airport dyan guys. Kaya pero medyo talaga cloudy morning kaya ayan, puro clouds lang ang nakikita. Yeah, pero may mga naaaninag na ng mga buildings. So bahay ba yan? Meron ding mga rice fields. Pero hindi masyadong maliwanag dahil nga sa sobrang cloudy pa. Ayan guys. So ang ganda ng view, 'di ba? Pag nasa taas ka parang nandoon ka sa ulap naglalakad. Yan, kaya masarap ang feeling din kapag nandoon ka sa tuktok na sa nasa loob ka ng eroplano. Yan, pag tinitingnan mo sa baba, ang ganda. Masarap sa feeling. Maganda ang view. Kakaibang experience, syempre, 'di ba? Kaya gusto ko maglipad-lipad, guys. Kaya lang, alam mo na, budget din. Ayan, guys. So, nakita niyo na may naaninag na kalupaan ng Vietnam. Ayan. Oh, yan. Nakita-kita na sila, guys. Medyo naaaninag na natin dito banda kasi papalapag na nga yung eroplano guys. Ayan, dahan-dahan na kaming nag-descend ba yan? Oo. Ayan, pababa na yung eroplano kaya medyo nakita na yung mga damo-damo, mga puno, mga kalsada. Ayan, kasi pababa na. Ay, masakit na lalamunan ko. Ayan na, pababa na kami dyan. Ayan na, bumaba na talaga. Lumapag na kami. Medyo malaki-laki din yung kanilang runway. Mahaba din ang tinakbo namin guys. Ayan. So, ganun lang. And, very safe naman yung landing namin guys. Hindi namin nararamdaman. Parang ang masasabi ko ay napakagaling ng piloto. Walang siguro by God's grace na rin guys na nag-touchdown kami safely. Ayan, oo. Kasi minsan pagka merong tawag niyan, parang gumagalaw yung eroplano. Pero ito naman ay napaka-smooth ng aming landing guys. Oo, at talaga thanks God napaka-smooth ng biyahe. Wala kaming experience na pag-alug-alug. Ayan. So, ayan, malapit na kaming fully stop. Ayan. Finally, nakarating na kami sa Hanoi, guys. This is our first time actually, guys, na bumisita ng Vietnam. At alam naman natin na ang dami-dami natin makikita ang mga travel advisory sa mga Facebook, no, na napakagandang Vietnam. So, let's check kung talagang maganda siya. Pero in fairness, guys, hindi talaga masyadong kamahalan ang biyahe sa Vietnam. Bên ngoài 27 độ C. Quý khách lưu ý ngồi tại chỗ, cài chặt dây an toàn cho khi máy bay dừng hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt. Quý khách cẩn thận khi mở ngăn hành lý, kiểm tra kỹ tư trang và tuyệt đối không tự ý mở cửa máy bay. Thay mặt hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh hàng không SkyTeam, cơ trưởng Đỗ Quang Vinh và phi hành đoàn xin kính chào tạm biệt và hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin cảm ơn. Dear passengers, welcome to Noi Bai International Airport in Hanoi. It is now
by past 7 a.m. local time. The outside temperature is about 27 degrees Celsius. For your safety, please remain seated with the seatbelt fastened until the aircraft has come to complete stop and the fasten seatbelt sign has been turned up. Kaya ipon-ipon. Guys, nakita niya yan, may mga ibang aeroplano dyan ng Vietnam, guys. Malaki yung aeroplano din nila, guys. Ayan, so yun, mga kukuha ng mga bagahe. Hindi, malayo pa kami talaga, oh. Pagkalapag namin, guys, ay ito na nga, nag-withdraw na nga ako ng pera sa ATM. GCash card lang ang ginamit ko, guys. At yun nga, ang withdraw namin ay 5 million dong. Ayan. At sumakay. Sinundo rin kami ng limousine, guys. At yung limousine nga pala, guys, ay binook ko na siya sa Klook in advance. So, parang ang binayaran ko lang sa Klook, guys, parang 700 lang ata. Ayan. So, ito na yung Hanoi. Sa old quarter kami, guys. At alam mo, sinubukan namin tong best seller na pagkain. Yung, ano ba nga ito? Butcha? Grilled siya, guys. Mga grilled pork. Tapos, meron siyang, alam mo yung sausawan niya, parang sausawan ng barbecue. Tapos, dyan yung isa-sausaw yung, ayan, yung, ang pinaka-rice niya ay yung parang rice, ay parang, glass, ano ba yun, yung bihon. Ayan, tapos may mga herbs dyan. Yun, isa kasama yan sa kakainin mo. At medyo maanghang siya, guys. Pero depende na rin kung anuhin mo. Damihan mo ng chili. Pero masarap talaga siya. Yan. Parang isa to sa Michelin dish ng Vietnam. So, isa to sa pinaka nila, specialty. Napakasarap niya. At inulit-ulit pa namin kainin yan. Ilang araw namin kinakain yun, guys. Kasi ang sarap niya talaga. Tapos yung mga herbs dyan, mga dahon-dahon, fresh yan lahat, guys. Isasawsaw mo lang dyan. Sa pinaka, parang soup nga, pero parang lasang sausawan ng barbecue. Pero masarap siya kasi lahat ng pork, lahat ng mga meat na ihahalo mo dyan, guys, ay grill. Ayan, grill. Para hindi kayo high blood, marami dyan. Ayan, maraming bawang, chili, anong tawag niyan, mga herbs na mga dahon-dahon, hindi ko kilala yung iba, guys. Meron ding parang ano ba yan, bean sprout, may bean sprout din yan, may mint, parang mint na dahon. Meron parang saluyot, pero hindi naman siya saluyot, pero napakadaming mga dahon-dahon, guys, na isama mo sa pagkain dyan. Yan. So, syempre, ang drinks namin, sinubukan nila yung Hanoi beer sa mga kasama namin. Kasama namin yung friend namin, tsaka yung brother-in-law ko, tsaka sister-in-law ko, tsaka yung husband ko. Ayan, so 3 couples kami nag-explore sa Vietnam. Yung pinaka-rice na parang sotanghon, yun yung pinaka-rice mo na ihalo-halo mo na lahat dyan sa parang soup, tapos kainin mo siya. Ang sarap talaga, parang nais ko tuloy ba. Ito na pala yung pinakakanin nila. Meron ba yun dito sa Pilipinas? Hanap nga tayo ng Vietnamese restaurant. Yan. Isa yun kasi sa kanilang mga favorites at specialty nila yan. Butcha. Kalimutan ko na, basta parang butcha, something yun ang pangalan niya. After nga namin nag-lunch, guys, at ito nagkutilit nga kami dito sa old quarter Hanoi, guys. Hindi mo talaga ma-expect na ganun pala siya kaganda. Akala mo parang lang, parang kasi ito old quarter, so meron din naman silang parang mga mall na modern, pero dito kami nag-ikot-ikot sa old quarter Hanoi, guys, kasi dito yung may mga magandang spots, historical spots, temples. Ayan, ito yung pinaka nila dito sa parang pinaka, kung sa atin dito parang Binondo siyang ganun, Manila. Ayan.
Maganda dyan, ang daming turista dyan guys. At syempre, ikot-ikot lang ang mga lord lola nyo kasi meron kaming schedule the night out. Kinagabihan yan guys ay kailangan naming umalis at pumunta naman sa Sapa. So, nag-rent lang pala kami dyan guys ng parang e-trike. Para siyang shuttle na maliit. Nirent namin para iikot kami doon sa buong Hanoi Old Quarter. Sa Old Quarter. Ayan, naikot-ikot kami dyan sa kanilang mga parang alam mo yun, yung binondo. Oo, andyan yung mga palengke. Ayan, yung mga colorful dyan guys. Ang ganda. Ayan yun yung sinakyan namin, parang open shuttle. Alam mo yung parang sa golf car. Pero medyo malaki-laki. Ayan, so inikot lang kami guys sa kaya yan, hindi naman masyadong traffic dahil medyo maaga pa, pero napakadami nilang dyan, mga motorista, motor guys, mga motor, parang mga banda motor, dito, parang Europe na. Sabi nga nung nakausap namin, siguro sa every 480,000. family 5 daw ang motor. Napakadami ng motor dyan sa Vietnam talaga. At may estudyante, nagmumotor sila. Ayan. Hanoi City. Kaya nakita nyo, halos yun na yung pinaka-transportation kasi bihira. Wala, unti lang, marami namang nagka-car, pero mostly nagmumotor talaga kasi ang mahal daw kasi ng tax sa car. Kaya nag-o-opt sila ng nagmumotor na lang yung mga locals. Ayan. Sightseeing. Kaya, ayan guys. Ang ganda dyan guys. So, ang ganda talaga dyan sa Hanoi. Napaka-colorful niya. Park. Ayan. Tapos, Hanoi Park. parang dito lang din sa Pilipinas. Walang may batas kapag may pulis. 50 years Vietcom Bank. Kapag walang pulis. Sige lang. Yes. Cross This lang. one is the bank. Ayan. Pero, ayan guys, o diba, ang ganda naman din ng view. Vietnam O, Bank. dyan mo rin makikita sa Old Quarter guys, ang napakagandang building ng Uniqlo. Oh, yung Ayan, yun nila. daw yung pinakamagandang building ng Uniqlo dyan sa Hanoi. Sa Hanoi mo matagpuan yung plaza. Ikot-ikot kami dyan guys. Pumunta rin kami dyan sa St. Joseph sentro ng Cathedral. Ayan, kaso lang guys, sarado. Ayan, kasi kasi weekday, yun, sarado siya, kaya hindi kami nakapasok sa simbahan. So, nag-picture-picture na lang kami doon. Ayan, inikot lang talaga namin, nirent lang namin yung na mag-ikot. Yung binayaran yata namin dyan ay 1,000. 100. Sakto lang. No. 500,000 daw ang binayad namin. Ayan. Ang mo dyan guys, pag nandiyan ka sa Vietnam, feeling milyonaryo ka guys. Milyon-milyon ang pera mo. Ayan, nag-withdraw ako ng magkano ba yun? 5 million. O mga ayan guys, ito naman ay bumili kami ng lychees kasi napakadaming lychees sa Vietnam at ang tamis at nakaka-miss lang ako dito guys kasi yung ginamit talaga ni nanay na timbangan ba, yung talagang lumang timbangan na wala talagang daya. Pagkatapos guys ay na nga kami, bumisita nga kami dito sa Train Street kung saan ang mga cafe guys at restaurant ay nasa gilid ng release ng train. Sinantay-antay talaga namin pero binudol talaga kami ni ate kasi sabi niya 7 PM daw yung train dadaan. So inabang-abangan talaga namin na dumaan ang train guys. Hanggang sa umabot na lang ng alas 9 at paalis na kami dahil 9:30 ang aming bus papuntang Sapa. Ayun, kaya kami ay nag-hire ng taxi guys. Hindi namin nakita ang train na dumaan. Umalis na lang kami guys kasi baka may iwanan kami ng bus. At ito nga ang aming lady driver na nakaskasera din siya guys. Dahil medyo traffic na, pasikot-sikot siya, wala siyang pakialam. Putpot siya ng putpot. Makaabot lang kami doon sa pick-up point ng bus. At ito na nga guys, ang mga sleeper bus na papuntang Sapa.
Ayan, dito yan sa may plaza. Nag-antay na pala sila sa amin, guys. At sakto lang, guys, at kami ay sasakay na, guys, ng bus papuntang Sapa naman, guys. Gabi kami, guys, para matulog lang kami sa bus. At ang bus ay darating ng 6 a.m. O no, 5 a.m. doon sa Sapa, pero hindi kami pwedeng pababain daw. Bababa lang daw kami ng 6 a.m. na kapag maliwanag na, for our safety, which is tama rin naman, guys, diba? O, ayan, guys, pagpasok mo dyan, guys, may mga foreigner pa dyan kaming kasama, guys. Medyo masungit si Kuya Driver, pero okay lang din. Ini-instructionan niya kami, natanggalin ang aming mga sapatos, guys, bago kami pumasok sa bus. At meron pa siyang pa-plastic para sa aming mga shoes. At ito naman ang slipper, guys. Medyo masikip siya, guys, kasi nga, sleeper bus ito, guys. Walang mga upuan, guys, kundi puro mga bed. Ayan, hihiga ka, guys. And kasi matutulog ka dyan dahil sleep. You're going to sleep. Ganun. Ayan. So, kinuha namin ay couple car. Ayan. Kaya, nasa taas kami, guys. Kaya akyat ang lola nyo. At yan, dapat tig-iisa kami ng ang tawag niya, tig-iisa kami dapat, pero nagsama-sama na lang kami. So, couple, dalawa-dalawa yung kinuha na lang namin. Ayan, guys. So, nandun sila sa baba. Ayan, kasi medyo gabi na, 9:30 na yata. Ayan, guys. Ayan. So, paalis na talaga kami. At kami ay matutulong na. Yan, so, sa madaling salita, guys, hindi namin nakita ang daan papuntang Sapa. Pero feeling ko parang Baguio siya. Kasi gumugulong-gulong kami minsan at nararamdaman ko yung sigsag. At Okay. We have free water on the bed. Okay. You feel it, you call driver. Alright. One more. Okay? Yeah. Bye-bye. Yeah, good night. Dito kami sa bus. Sleeper bus. Ayan. Bus ito pero nakahiga kami dyan. Papuntang Sapay. Tapos dito sa katabi namin walang tao. Kaya tapos dito ibalik ka ng bus na. May privacy curtain niya. Ayan. O, ayan. So may sarili na kaming kwarto dito sa bus. At dito, dahil hindi pa namin sinara yung curtain, nakikita pa namin yung seating. Ayan, pwede nang humiga-higa. O, diba? Tapos si papa mo, patulog-tulog na. Good night! So guys, medyo maulan pero maganda. Para siyang nasa Europe kami.